Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Support 911. Yan. Support the revitalization of 911 with DILG. Ang DILG at mga telecommunications giant from PLDT ay pinag-ibayo ang 911 emergency hotline at nagkaroon sila ng MOU with NGA 911 founder para ito ay paitingin. Ang PLDT ay makakatulong para sa communications with LGUs kung saan may mahuhusay na linya ang PLDT para madaling makarespond at aksyon ang mga LGUs. Yun. So ito yung ngayon nating topic, yung revitalizations ng ating 911 ng from DILG. So ni-revitalize ng DILG yung 911 with DPLDT para ito ay mas mapahusay yung komunikasyon to respond doon sa mga para tatawag ng emergency, halimbawa police action o kaya ay rescue, yan, mga ganyan, emergency, halimbawa medical. So ngayon ay para mapadali para mapadali nila, ni-revitalize nila para makarespond sila na madali at maabot yung buong sulok ng buong Pilipinas noong 911. Tsaka maliban dyan, mayroong E911 pa. So mas mapapahusay yan na kung doon sa kanila with PLDT, dahil mas naaabot nila yung mga LGUs na siyang action for that. Ayun, napakaganda kung mangyayari yan at mas mapapadali yung pag-aksyon ng ating PNP with the LGU. Parang ilang minuto lang ang gusto nila para madaling ma-action yan. Wala pang 5 minutes yata, mapupuntahan na, marerespond yan na kung tatawag ka sa line. At saka parang libre na ata ngayon yan sa smart yung 911. Ay mas maganda kung libre na yan. So gagamit sila ng seamless technology para mas effective ang communications at ang prank call may iwasan at may mga kagamitan na matatrack nila ang mga prank callers, etc. So yun, so seamless yung kanilang technology na gagamitin niya para iwasan yung prank call para mabilis nilang yan. At mayroon nga i-technology pa yata na kakibat yan para madaling ma-contact sila at kanila from the 911 mapapaabot nila yan sa bawat mga halimbawa sa LGU. Halimbawa, andito ako sa lugar namin sa Quezon, sa isang bayan dito. Tawag ako sa 911, meron pong gumagawa ng mga krimen dito. So, tatawag yung 911 doon sa munisipyo namin ng police. Action. Sa mga lugar, dito po sa lugar namin. So, ganun kabilis yun, mga 5 minutes, andito na sila. Yun naman lokal na pamala, meron din silang hotline, yung lokal na pamala, para halimbawa, mapa-action. Pero doon sa pangalahatan, pwede rin dyan mo dadaanin yung pagpapa-action mo doon sa pulis mo, lokal. Kasi kung meron tayo, halimbawa, sa Metro Manila, NCR, bawat bayan, meron mga local hotline yan. Pwede rin doon direkta tayo tatawag. Aside from that, pwede rin sa 911. At meron ding mga iba't ibang ahensya tayo na po pwede mong tatawagan yung hotline nila para sila yung a-action. Halimbawa, iba't ibang mga hotline. Halimbawa, ang police meron din sariling hotline yan. Pero pangkalahatan, national, 911 for the emergency. Sakop nila lahat ngayon. Coordinated sila dun sa lahat ng mga government offices or maybe, hindi ko lang alam kung may private, para makapagpa-action sila o makarespond ng mabilis. Halimbawa, emergency ambulance, gano'n. Tawag ka yun,
makakaano agad, makaka-respond agad within their from the 911. At ang maganda niya, sana dapat yung lahat ng ating telecommunications libre yan, idadial mo lang yung 911, makakaano ka na, makakakonect ka na doon sa 911. So ngayon yung The Critics, ang ating The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng ating nakalap ay ating sinusuportahan ang ating DILG sa 911 revitalizations dito. With PLDT at we hope ay mapausay pa nila ang hotline na ito upang ang mga tao ay makatawag in case of emergency at action na bilis na maaasahan. So di ba itong 911 at 8888 i-establish yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Sana ay pag-ibayuhin din yung 8888 kung sakasakali din na para naman doon sa mga kumitiwali doon sa ating gobyerno, pwede rin nila itawag. So mahusay na lahat ng mga aksyon na different offices ay mabigyan ng aksyon ng 911. Ito ay makakonect sa lahat ng office na makaka-respond sa emergency measures mula police actions, etc. Gaya na nabanggit natin kanina ay yung 911 sana yung lahat ng offices yan, different offices na makaka-emergency kanilang mapapa-action agad dyan. Ang balak nila mabilis sa pulis wala pang 5 minuto yata makaka-action na depende rin siguro sa layo yan. Halimbawa kung medyo action na medyo malayo-layo ang lugar ng biyahe, ganyan medyo mabigat doon. So kaya kung walang mga halimbawa sa isang MPS municipal police station, kung walang mga ibang mga kanyan, ilang mga post nila sa ilang mga station nila sa iba't ibang mga satellite station nila sa malalayong lugar, medyo matagal siguro kapag malayo, pero at least mare-respond din nila within the day yun, o within siguro matagal na yung halimbawa ilang minuto, mga 20 minuto siguro kung medyo malayo-layo o 15 minutos, pero mapupuntagan nila kung talagang yun na isang kinakailangan niya na itawag for emergency action. Halimbawa may nang armalay doon sa isang lugar doon, tawag sila, respond yan agad na doon. So ang ating suggestion din dito ay dapat magkaroon din naman sana ng linya para sa inquiries at hindi ipagbawal ito para sino man ay maaaring magtanong dito ay maka-access. So aside from public campaign about 911 ay dapat maaaring maka-intervene for any government service of 911. Yung kasi parang nung panahon ni Pangulong Duterte, natatanda mo, para pinagbabawal nila pag halimbawa mag-i-inquire ka lang, hindi po pwede, kinakailangan action agad. Siguro sinasabawan natin dun sa DLG secretary, baka pwede lagyan nila ng desk yung for inquiry doon sa 911. So halimbawa tatawag ka sa 911, siyempre may open line yan kung sino yung open line yun ang natatawag. So ngayon may mga trunk line naman yung open line na yan, siguro ikukuha nila doon sa sa for inquiry para halimbawa mag-i-inquire sila o pwede na sila pagtanong. Halimbawa tatanong sir, paano ba ang pagpapa-action na maaari namin maitawag diyan, mga ganoon. O halimbawa ganito, ganyan. So dapat may mga ganun din para at least kahit paano malaman nila yung kabuuan ng servisyo nito through calling them siguro. Maganda rin siguro yon. Aside from public campaign, may tarpaulin ka or mayroon kang mga nakapaskil na mga informations, or halimbawa may dissemination ka sa radyo, TV, dyaryo para sa kanyang or internet para sa kanyang serbisyo. Siguro baka pwede rin yung tatawag ka. So, sana pag-aralan din ng ating gobyerno yun. At siguro maiwasan din yung prank call doon kung inquiry lang, di ba? So yun. So again, we pray our country and every family and individuals are safe from all dangers at bantayan tayo ng Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo at Banal na Santa Maria at maliwanagan ng lahat to abide good and good governance at higit ay dinggin ng
ang Panginoon Diyos at Kristo sa Bible ang mabuting balita at iadya ang lahat sa mga tao na nagkakamali at hindi nasunod sa Diyos at batas. So yun. So sana tayo ay gabayan o protektahan tayo ng Panginoon Diyos lahat. Mayadya tayo dun sa mga gumagawa o nagkakamali, gumagawa ng hindi mabuti. May iwas tayo sa mga krimen na yan. At tayo ay yung lahat makasunod sa mabuting balita para hindi gumagawa ng masama. So nakakaiwas tayo dun sa paggawa ng krimen. Napipigil natin yung sarili natin, hindi tayo nai-influence to do crimes o labag sa batas o anumang uri ng masama pag tayo nagagabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan yung ating yung ating mensahe ng Panginoon Diyos sa ating sa ating Bibleized promotion and the Bible evangelizations na maliwanagan tayo ng mabuting balita and sundin natin ang Panginoon Diyos. Within that, so kalulugod-lugod tayo sa Diyos at ang magiging resulta niyan kapayapaan, maiwasan yung may mabiktima o makagawa ka ng masama and magkasala tayo sa Diyos at kapwa-tao natin na siya ay nagagawa ng masama, di ba? Hindi sila magsasuffer yung magiging biktima sa level ng krimen na maaaring magawa, lalo na kung mabigat, di ba? So yan, sana tayo magabay na Panginoon, protektahan tayo dun sa bawat sa ating pamumuhay from the Bible na nagagabayan tayo sa mabuting pamumuhay and to abide the government. Yan at magabayan din yung gobyerno to abide to be implied by the Bible and they implement the good governance. O yung sila rin ay mismo ay sumusunod sa batas at naipapatupad nila ito ng legal at human rights. Kasi kung yung iba hindi na umaabuso at hindi nila naiiwasan na makapag-implement ng mayroong abuse dahil nasa pag minsan mabigat yung krimen na babanatan nila yung mga gumagawa ng krimen, act of crimes at saka yung ibang napapatunayan nila. Kaya lang dapat pa rin nasundin ng ating pulis at hindi sila magpapagobyerno sa sarili nila doing such abusing. So dapat ay sundin nila yung batas at maisalang sa paglilitis yung mga tao nagkakamali para mapatunayan na talagang sila ay gumawa ng krimen, hindi sila nasa set up at either ito man ay act of crimes or ito ay iniimbestigahan ay dapat ay nare-respeto yung karapatan nila. So generally naman in acting crimes ito man ay act of crime or not, dapat may karapatan ng tao para ma-preserve yung mapangalagaan yung innocence. So even though kahit naman act of crime na yan, diba talagang act of crime talaga ay sila ay binibigyan pa rin ng innocence at may karapatan din naman. Kaya lang hindi iba kasi yung karapatan sa act of crimes. General kasi yun kapag nasa proseso pa kasi yung may tuturing ka ng kriminal kapag nalitis ka na pag yung karapatan mo bilang kriminal doon nasa loob ng ng kulungan. Kasi iba yung karapatan under investigation, under arrest. Diba? Yung ikaw ay suspect pa lang o pangkalahatan sa lahat ng tao. So yun. Kaya dapat sana yun ay nare-respeto. So muli ay maliwanagan naman na Santa Maria ang lipunan Pilipino, ang ating bansa at mula pamahalaan ng mga Pilipino yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, iwasan ng pang-abuso at korupsyon, kung ano man uri ng katiwalian. At magabayan kayo ng banal na Panginoon Diyos to implement fairly and good or legal at maka-Diyos din sa inyong tungkulin. Yung mamamayan, magabayan din ng Panginoon Diyos na makasunod sa pamahalaan at iwasan nyo yung paggawa ng krimen at pagkalaban sa pamahalaan at suportahan yung mabuting pamahalaan lalo na yung human rights at mga mahuhusay na programa ng ating pamahalaan. Kung kayo naman ay mayroong mga hinaing at pagtutol, mayroon man tayo karapatan para magsabose sa pamahalaan at huwag daanin sa hindi mabuting pamamaraan. Yan. At kung tayo man ay mayroong pagiging kahos, so huwag gumawa ng krimen. Pilitin natin na tayo ay matugon yung karapatan natin ng ating pamahalaan na tayo makapagbuhay ng maayos. So yan ang nais ng ating manal na Panginoon dyan na tayo sa gabay nila tayo makapagbuhay ng mabuti. Sila, protektado tayo at tayo ay
So kung tayo ay nakasusunod at ang pamamalay ng pamamahala ng mabuti, magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran na lubos at makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan at mapayapa, walang kaguluhan at magulan. So yun. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Patuloy tayong biyayaan ng ating banal na Panginoon Diyos at patay tayo. Magandang hapon po.